dumadaan sa regulatory body bago ito makukuhaan. Una, tinitingnan naman natin yung bansa kung may pag-endorso na ginawa ang World Health Organization. Para sa bagong bakuna, yung Takeda vaccine, meron. Okay. At ang mali nyo itong mabasa, available online, kung ano mga rekomendasyon tungkol sa nasabing bakuna. So yung mga bansa po yun. So huwag natin isipin po na what is good for Malaysia is going to be good for other countries. At tignan nyo naman kung sa kaso lang ng dengue, mas marami dito sa parte ng ating mundo. Pero di ba kayo nagulat? Naunong kayo yung Europa para aprubahan yung bakuna nun. Kasi nga yung dengue, kukuha sa travel. Maraming nagka-travel sa kanila. So para hindi na sila nag-aalala, bakunado na sila. So yun ang... So ito, tinitimbang po ng regulatory body. At kami naman nananalig na yung FDA ay binubusisi talaga yan. At yan po ay siguro konting panahon na lamang at ilalabas nila yung kanilang verdict para ICC. Pero hindi naman ICC kasi ito ay makakabuti po sa dengue natin, isip dengue deaths. Pero sinabi ko nga sa inyo na habang wala yung bakuna ay titingnan natin na yung mga bata, ang karamihan ng bata, ay nadadala kagad sa ospital. Mamimiss mo yun ng magulang kagad. Halimbawa, hindi po niya yung bata bago magkapunan. Mainit. Okay? I-interpret ng nanay na bigat sa araw. Kaya mainit. Tapos, halos hindi kinain yung niluto ng ulan. May interpret ngayon ng nanay yun na hindi nasarapan na naman sa luto. Hindi niya alam yung init na yun, lagnat na pala. Wala naman sa thermometer. Pangalawa, hindi kumain, loss of appetite na pala yun. Ito ang dalawa sa isang maaari niyong masahan pag kayo ay nagkaroon ng dengue. Tapos kinabukasan, ngayon, matablay na yung bata, natatarata na lahat sa bahay. Tinakbo sa ospital. Nang tinakbo sa ospital, hindi maalam yung doktor. So, Dok Hector, sana yung mga doktor natin ay naghahanda na kasi hindi ko gano'ng kasimple magbigay ng fluids sa katunayan. Di ba doktora yung ilang beses na kayo na imbita para sa gano'n ay matingnan natin kung paano na ginagawa yun. Hindi siya parang sasabi kayo ng dextrose, tutusok nyo sa bata, okay na. Hindi gano'ng kasimple. May pag-aaral na dapat gawin, may pagsasanay na dapat gawin. Kaya ito, panawagan sa mga doktor, kung inakala niyo po ay may pagkukulang po sa kaalaman niyo sa pagmamanage ng dengue, ay mas maganda po na inaamin na natin po kaagad. At humingi po ng tulong sa kinauukulan. Ang Department of Health kasi parati naalala ko na nasa DOH pa ako. Nagpapadala sila sa mga eksperto sa iba't ibang ospital dito sa ating bansa para maturuan kung paano talaga yung dapat gawin sa mga pasyente. Huwag niyong hintayin po yung July hanggang October bago tayo kumino sapagkat kanina nga binanggit ko sa inyo, April, maaaring mamatay na hindi naman yung dengue, hindi pa yung April. Kasi dengue occurs all year round. So, malungkot po na dengue, kagat ng lamok, na may tagal ng virus, tapos namatay. Pwede naman hindi namatay. Pwede naman hindi nagkaroon ng dengue. So, pabalik-balik po yung natin yung ating iniisip na pre-prevent ba yan o gagalutin na lang? So, kung tatanungin niya kami, pre-prevent ba yan o gagalutin? All of the above. Hindi pwedeng gagalutin lang tapos hindi natin pre-prevent. Hindi pwedeng pre-prevent tapos mahina tayo sa mga Okay. Gusto ko lang po
bakit hindi pa po tayo nagkakaroon ng lisensya for our next generation vaccine. Ito po ay impact ng dati nating Dengvaxia chaotic introduction. And in a way, malaki po ang naging impact talaga, hindi lang po sa mga tao, kundi sa mga policy makers or sa ating gobyerno, na gusto nila isiguraduhin na hindi magkakaroon na naman ng problema kung ma-introduce. Sabi po natin na, suggestion natin bilang private sector, huwag na munang ibigay public, kagaya po muna. Ibigay muna sa privado, which is what Malaysia is doing, which is what Indonesia is also doing. But Brazil is giving it publicly, kagaya po yung ginawa sa Dengvaxia. Nung po Dengvaxia, Brazil din naglagay, tayo po at Brazil nagbigay ng national, binigay regional yung pagbabakuna. Ngayon po, hinihingi lang natin na sana maging accessible kung sa may gusto. Para naman, magkaroon tayo ng experience din. Dahil sa ngayon po, pagka kayo nakinig sa mga bagong dengue summit meeting, at nangyari po yan noong June, di ba? Dr. Lector, ang PNA po, nag-host din ng ating dengue summit. Doon po nakita natin ang real world evidence. Ano na po ang nangyari in the last 2 years na nagbigay na nitong bagong generation vaccine sa Brazil, at dito rin po sa Indonesia at sa Argentina. At ito po maganda sa Vietnam. Noon po, 2 weeks ago, nagkaroon po ng another dengue meeting sa Bangkok. At nakita po natin ang Vietnam sa lahat. Ibigay ko, Erica, no, yung introduction sa Vietnam. Ang Vietnam po, na napaka-husay din po mag-isip siguro kung saan health nila. Nag-umpisa na po sila mag-introduce, kagaya ng ginawa natin sa Dengvaxia na regional. At napakaganda po ng kanilang mga proseso. Importante po dito yung NITAG. Kasi yung NITAG po, na nasa ating DOH, sila po din ang nagbibigay ng recommendation. Hindi lang po FDA, hindi lang po yung ating vaccine experts, ang DOST, sa Department of Science, lahat po naman yan ay nagtutulong-tulong. At yan din po naman ang nangyayari sa ibang bansa. Ang importante lang po is, wala silang experience na nangyari sa Dengvaxia. Kaya po sa ngayon, yan po ang isang bottleneck sa ating pagbibigay. Yun po ay private opinion po. And you can disagree with me, but sinasabi mo hindi nationwide. yes, Na parang target. ibigay mo na sa private Sa sector. mga lugar na kung saan halimbawa Maging maraming accessible. kaso ng dengue. Yes. Katulad ng binanggit ko, National Capital Region, Region 3, Yes. at 4A. So parang doon muna, lalo na malaking bansa. So targeted siya, hindi yung sana all, hindi sana. Sana. Hindi po na, kasi natakot ang mga, hindi lang po hindi po lang population, pinakatakot po ng policy makers. Yung po mga tao, nagkaroon na po kami ng survey, si Dr. Heidi Larson, gumawa po ng survey sa Pilipinas. Ang vaccine confidence natin for dengue vaccine is 85% sa mga tao. Di po ba ang taas mo? O, ang mga tao po ay confident na pwede silang kumain ng dengue vaccine. Alam niyo po, sino ang takot? Policy makers, ang ating pong lawmakers, ang ating pong mga nasa authorities. Kasi nga po, yung influensya ng Dengvaxia is still there. Para po yan multo na hanggang ngayon tinatakot pa tayo. Aba, hindi naman po tayo dapat magpatakot sana. Kasi po, marami po ang namamatay na hindi dapat mamatay sa dengue. At isa po yun, maliban sa ating vector control. Sabi ko nga po, 70 years na po tayo nag-vector control. Nag-3S, 4S, 5S, next year po 6S. Pero, ganun pa rin po ang ating dengue cases. Mataas ang mataas. Parang spaghetti na pababa. Thank you so much po.